Mga kabombo, ang systems loss, hindi pa raw ho tiyak kung tuluyan ding maalis sa bill ng kuryente o itong tinatawag na power bill. May update po dyan si Bombo Angelo Aghanan. Genesis, question na Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission kung posible ba talagang matanggal ang systems loss kahit ang non-technical lang muna sa binabayarang bill ng kuryente ng mga consumer. Ayon kay Tulfo, pumayag na umano ang Bureau of Internal Revenue na alisin ang value-added tax sa systems loss kaya't nais niyang malaman kung papayag ba o malulugi ang mga electric companies rito. Binigyan din pa ng senador na mahigit isang buwan na nang ipanukala ito ng Pangulo, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naipapatupad. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Diretsahan na lang ho tayo, kundi magsasayang ho tayo ng oras dito. Pwede po ba o hindi alisin itong systems loss? Napag-usapan na po namin ng BIR, yung VAT po. Alisin po natin yung VAT sa system loss, which is maganda pong balita. But what I want to hear from you being the chairman of the Energy Regulatory Commission, pwede ba nating alisin ang system loss? Kahit pag-usapan muna ito nating non-technical, pwede ho ba ito? Aaray po ba mga kumpanya? Hindi naman po siguro mababankrupt ang distributor natin. Hindi naman siguro mababankrupt ang transmission companies natin o ang generation companies pag inalis po muna natin ang non-technical. Kung pag-usapan muna natin ang non-technical, Attorney Juan. Sa panig ng ERC, ipinaliwanag ni Chairperson Attorney Francis Juan na maaaring ipagbawal o i-zero o mano ang recovery ng system loss cost, technical man o non-technical. Ngunit hindi aniya nangangahulugang tuluyang mawawala ang system loss dahil may mga technical losses na hindi naman ganap na maiiwasan. Habang ang non-technical losses gaya ng pagnanakaw ng kuryente at errors ay maaari lamang mabawasan. Nilinaw din niya na hindi pare-pareho ang performance ng mga distribution utilities. May ilan umano na nasa loob o mababa sa itinakdang cap, ngunit mayroon ding mga utility, partikular na ang electric cooperatives na mataas ang system losses at mayroon ng bahagi nito ang kanilang ina-absorb. Babala ni Juan, kung madadagdagan pa ang kailangan saluhin ng mga electric cooperatives, maaari umano itong maghirap sa kanilang operasyon at magpataas ng posibilidad na magsara ang ilan sa mga ito. Iginit ni Juan na kailangang pag-aralan muna umano kung agad bang aalisin ng system loss recovery o dadaan muna sa phase-in implementation upang makapaghanda ang mga distribution utilities. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Francis Juan, ang Energy Regulatory Commission Chairperson. Kung tungkol po sa pagtatanggal ng recovery ng system loss, maging ito ay technical or non-technical, maaari po yan kahit i-zero or pagbawalan ang recovery ng cost na yan. Pero po ang tanong ay kung matatanggal ba yung system loss, maging ito ay technical or non-technical. Maaari nga po ito ay babawasan dahil tulad na lang halimbawa sa technical, doon sa inyong halimbawa, mayroon talagang hindi maiwasan na pagkakawala ng kuryente. Kung patungkol naman po sa non-technical, maaari din po itong ma-minimize, hindi man totally ma-eliminate ang pagnanakaw o yung mga error. Ngunit hindi kontento si Tulfo sa mga paliwanag na ito at pinuna ang mga lumang transmission lines o kable ng kuryente ng mga kumpanya na siyang dahilan umano ng pagkakaroon ng system loss. Kwinestyon niya ang ERC kung nagsagawa ba sila ng pag-iinspeksyon sa mga linya upang matiyak na mapalitan ng mga kumpanya kung luma na ang mga ito. Paliwanag naman ni Juan, may performance standards na dapat sundin ng mga distribution utilities at maaari silang mapatawan ng multa kung hindi sila susunod sa palugit na ibinigay para masunod ito. Pero hindi sang-ayon si Tulfo sa argumento na kailangan pang bigyan ng panahon ang mga utility para makapag-invest at ma-modernize ang kanilang mga pasilidad. Iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang epekto ng kabiguang mag-invest ng mga power companies sa kanilang infrastruktura, lalo na kung matagal nang umiiral ang system loss recovery. Aniya, bilang mga negosyong kumikita mula sa kanilang operasyon, dapat ay naglaan na ang mga kumpanya ng pondo para sa pagpapalawak at modernization ng kanilang mga linya at iba pang pasilidad.
sa halip na umasa sa paniningil ng system loss sa mga consumer. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!